Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang 10:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Usap-Usapan sa ating pong bagong oras. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama na po tayo simula ngayon, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Siyempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre, napapanood po tayo via live streaming sa ating RP1 page. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service. Napapanood din po tayo sa ating FB page ng RP World Service. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Marami pa rin po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Naku, unang-una na nating topic para sa araw na ito sa first half na ating programa. Itong tungkol sa isang surrogate mother, no? Yung surrogate na nanay na na-recruit sa isang dating app. Kukumustahin natin dahil na-rescue po ito ng Bureau of Immigration. Kaya yan po yung ating kukumustahin sa unang bahagi. At iba pa na mga scheme na may kinalaman sa human trafficking. So yan po yung una nating pag-uusapan. Makakasama natin po dyan ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Samantala, sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin ang tungkol sa stem cell patch at yung mga iba pang benepisyo sa ating kalusugan nito. Ayan, first time ko rin kasi na narinig itong ganitong paraan para magkaroon tayo ng isang magandang kalusugan. So mamaya naman po sa second half, makakasama natin live sa ating studio ang LifeWave Presidential Director Mitzi Ambrosio. Ayan, yan po yung ating mga makakasama ngayong umaga. Sa unang bahagi, ready na ba? Okay. Phone patch o Zoom? Phone patch. Okay. Sige, so sa unang bahagi ay makasama na po natin ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Ma'am Dana, kumusta po at magandang umaga? Good morning. Magandang umaga po sa inyo and magandang umaga din po sa mga tumatangkilik ng inyong programa. Good morning. Good morning po, Ma'am Dana. At katulad ng binanggit natin, kukumustahin natin yung na-rescue ng Bureau of Immigration na surrogate mother na dapat makakarating na ito dun sa bansang Cyprus, So, kumusta naman po siya? Yes, ma'am. Alam mo, nakakalungkot na hanggang ngayon may mga ganito pa rin po kasi ito parang new form of trafficking. So parang itong mga traffickers na ito nakahanap ng bagong paraan para makapangloko ang ating kababayan. So this happened, I think, a week ago. Ito pong biktima na ito na intercept po ng ating mga tauhan sa NAIA Terminal 3. The girl was in her early 30s
Una po, nagpanggap siya na mamamasyal sa abroad po na magpupunta sa bansang Cyprus to have a vacation. Pero napag-alaman po natin na, and later, inamin niya rin po, na siya po ay na-recruit upang maging isang surrogate mother ng isa pong lalaki na nakilala niya po sa dating app. So, pinangakuan po siya ng malaking halaga. At parang na-entice naman siya kasi parang napakaganda po ng offer nito. But without realizing that it's really considered a trafficking scheme at ito po ay talagang nilalagay natin ang ating mga sarili sa malaking risk dito po sa mga ganito pong mga schemes. Yun nga, no, Ma'am Dana. So, nalaman na po ba kung sino yung nag-alok at saka paano po bang gagawin, if ever, no, dun sa recruiter na ito? Yes, ang procedure po natin after interception sa paliparan, we turn over the subject to the Interagency Council Against Trafficking. Ang IACAT po, it's a consortium of different government agencies involved in the fight against trafficking. So once ma-determine po natin sa paliparan that there is a case or a probable case of trafficking, tina-turn over po natin sa DOJ. DOJ po and NBI will initiate the investigation against the recruiter, and DOJ will file the cases laban po dun sa recruiter and facilitator and whoever. Dito po sa case na to, mukhang abroad po yung kanilang subject, pero inaaral pa rin po kung ano po ang mga maaaring ikaso or paano po maaaring kasuhan itong taong ito. But in previous cases, masaya po tayo kasi may mga nakakasuhan na po dito po sa mga recruitment on surrogacy. Meron pong recruiter na nagbibitbit ng ilang mga kababaihan na nakasuhan na po ng Department of Justice. So we're very happy with that development, and it only, strengthens our drive para po mapigilan itong mga ganitong illegal na mga recruiters na ito. Kasi kahit intercept po natin ang intercept sa paliparan yan, araw-araw natin i-intercept, kung hindi po nakakasuhan yung mga recruiter ay hindi po matatapos ang problemang ito. But we're thankful po sa Department of Justice kasi very aggressive po sila in terms of filing cases against the actual recruiters. Ayun. Pero yun na nga, ma'am, na nalaman na natin kung sino yung recruiter. For this one po, mukhang online po yung naging recruiter niya at yung nakilala niya po sa dating app. So kasama po yan doon sa investigation ng NBI. Kung ma-determine po natin na may jurisdiction po ang ating bansa dito, then kakasuhan po yan ng Department of Justice. But sa ngayon po, ongoing pa po yung pag-iimbestiga ng NBI dito po sa kasong ito. Oo. Ma'am Dana, kasi hindi naman ito yung first time, ano? May mga nakaraan din, yung mga surrogate mother din na pinauwi dito sa atin from Indonesia ba yon, Ma'am Dana, no? Oo. So, sige po, ma'am. Yes, meron pong big batch of repatriates from Cambodia, also from other countries po. May mga namomonitor po ang IACAT na mga nagpunta po doon. There were some who passed through the back door, so illegal po ang pag-alis po nila ng bansa through boats para lang makarating doon at para lang pagdating po doon aabusuhin sila. And the truth is, yung maganda pong mga pangako sa kanila ng kanilang recruiter na magandang housing, monthly stipend, kumbaga napakaganda ng offers, ay hindi po natutupad pagdating po doon sa bansang pupuntahan nila. The usual thing is that they end up like being in a parang baby farm. So parang isang maliit na kwarto lang, andun silang lahat. So it's like a baby farm, and it's not the conditions are not ideal. The situation ng mga kababayan natin na napapadpad doon na hindi po maganda. Nako, nakakaawa naman po. Ma'am Dana, pinag-uusapan natin yung pagpo-proliferate o yung pagdami po, no, nito mga ganitong kaso. Kailan ba natin nakita, yung first time na nakita natin na merong ganitong klase ng scheme as far as human trafficking is concerned?
In the past po, may pasulput-sulput pa isa-isa tayo na nai-intercept na ganyan. But recently po, I think maybe mga 2020 nagsimula, meron po tayong mga nakuhuli or nai-intercept na groups already. And then recently nga po, yung malaking arrest na nangyari po sa ibang bansa on parang big groups of Filipinos. Kung makikita po natin sa worldwide trends, there are already things like this happening, but usually the target of the victims would be from different other nationalities. Pero ngayon po parang nakikita natin na tina-target na rin po nila yung mga Pilipino bilang surrogate mothers. And siguro parang na i-entice din yung mga kababayan natin kasi nga po ang ganda-ganda ng offer. But this one is really selling or renting out your womb and not in the ideal conditions. Kasi parang pag pinakinggan mo, 9 months lang, okay na ako, malaki yung babayad sa akin. But the reality is hindi maganda po yung nagiging sistema sa kanila pagdating po sa ibang bansa, and they're being abused and paid for something that should not be rented out. Yung kanila pong sinapupunan ay hindi dapat nire-rent out para po sa ibang tao. Oo nga po yun, Ma'am Dana. Pero ngayon po ba, meron po ba tayong mga datos ng ganitong klaseng scheme ng human trafficking? Halimbawa, compared from 2023 to 2024? Ngayon po napapansin natin na marami po tayong interceptions. Every so often, at least siguro once or twice a month, we are able to intercept these surrogate mothers. Often they would pretend to be tourists. Ang team po nila is they would be given documents na sila po ay magiging turista lamang, mamamasyal lamang abroad. But later po, yung mga nai-intercept natin sa paliparan would admit na talagang pinapapunta sila doon, usually for the medical check-up na, may IVF clinic na that would assess them. They have all the medical certificates that they got here, which is a requirement noong IVF facility na pupuntahan po nila. Ngayon po, parang dumadami. I think 2022, kung hindi po ako nagkakamali, may na-intercept po tayo, isang bagsakan po during New Year. 3 po, may kasama pa po silang recruiter na Pilipino. So nakikita natin ngayon parang before, it's just online recruitment or paisa-isang recruitment. Pero ngayon parang meron na silang links sa mga Filipino recruiters. They also do the recruitment online, pero may Pilipino na po nakausap. Meron ng middleman dito who would be able to better entice yung mga kababayan po natin. And masama po sa loob natin yan, malaman na yung sarili nating kababayan, ibinibenta pa po yung mga vulnerable na kababaihan doon po sa ibang bansa. Yun nga, no, Ma'am Dana. So, gaano ba? Kasi sabi nga natin, pagka may mga ganito, dumadaan siya sa proseso, iniimbestigahan, bago natin maparusahan. Tama ba, Ma'am Dana? So, gaano ba tumatagal yung ganong proseso at investigasyon? It would depend on the courts na po doon sa mga final po natin ng mga kaso ng Department of Justice na kaso. But so far po, yun nga po, aggressive ang DOJ sa pagpa-file ng mga cases. We have retained the Tier 1 status sa US Trafficking in Persons Yun Report. nga, oo, nakita ko nga, no, na nakakuha ulit tayo ng Tier 1 doon sa, sa US. Ano na nga yun, ma'am, yung kanilang report, no? Yes, ang ibig sabihin po noon parang tayong bidang-bida dahil sa mga ibang bansa po sa ASEAN region, parang tayo lang in Singapore. We were actually the first, may I just share, we were the first to have this Tier 1 status in the fight against trafficking. Because we have been intercepting and filing cases. Dire-diretso po kasi yan, hindi lang basta interception, filing cases po against the recruiter. So yun po ang naging resulta
ating fight against trafficking. So yun po ang very persistent ngayon ng Department of Justice sa paghabol po doon sa mga nai-intercept po natin sa mga paliparan. Ano na yun, parang consecutive years na yun, ano, Ma'am Dana, na nasa Tier 1? Parang ninth year na po na consecutively we are in the Tier 1 status. It's a joint effort po of different government agencies, particularly members po of the Interagency Council Against Trafficking. So yan po yung mga member agencies niyan, DOJ, BI, NBI, DSWD, PNP, and marami pa po na mga umaasiste at tumutulong po dito sa mga trafficking victims. Ang malaking bagay po din sa atin, hindi lang po tayo on the prosecution side sa IACAT, meron din po tayong assistance side doon sa naging biktima. So kung ang biktima po na intercept natin sa paliparan o halimbawa po na repatriate, pumapasok po ang DSWD, ang DFA po, kung sino po ang nakakasaklaw, para magbigay po ng appropriate assistance doon sa biktima. Aha. So, ibig sabihin, Ma'am Dana, itong pagkakalagay natin lagi dito sa Tier 1, na mi-meet natin fully yung mga minimum standards para dun sa pag-eliminate nitong trafficking na ito. That's right po. Ang Tier 1 status, ibig sabihin po niyan talagang we're working and we're doing. Kasi yan pong trafficking, alam natin that nandyan yan. These traffickers would find ways, parang bangko, they would find ways Okay. to kumbaga, trick yung mga kababayan natin to fall dito sa kasi pinagkakakitaan nila to, and this is a big industry, a big syndicates ang nagnenegosyo dito sa trafficking na ito. But tayo po in the government, we are also working doubly hard kasi kung mabilis sila, mabilis din po tayo para habulin, kasuhan at ikulong po itong mga ito na involved po sa panluloko ng mga kababayan natin. Oo, Ma'am Dana, dun sa mga nakikita ninyo na i-intercept at nahuhuli, mas marami ba yung kababaihan kesa sa kalalakihan na nai-involve sa human trafficking? Historically po, yes. Kasi marami po are invited to be involved in domestic work, recruited for domestic work. Ayan po, yung ngayon, yung bagong lumalabas na mga uso is surrogacy naman. So, ang target po nila is kababaihan. And lalo po, more vulnerable yung mga kababaihan natin. There are interceptions like the one that we had the other day. Seemingly, dadalhin po sila sa sex work. For prostitution sa iba pong bansa. So, karamihan po talaga ay kababaihan ang naloloko po at nabibiktima nitong mga traffickers na to. Pagdating din po kasi sa ibang bansa, yung mga kababaihan po natin ay nilalagay into more vulnerable positions like kukunin ng kanilang mga pasaporte, iho-hold ang kanilang mga documentation. Kaya naiipit po sila kung nasaan sila at hindi po sila basta-basta makatakas. Yun. Pero at meron din na nabibiktima syempre ng mga kalalakihan. Mga ilang porsyento lang kaya yon, Ma'am Dana? Madami din po. Siguro, offhand, maybe 30%. Lalo po ngayon kasi depende po yan doon sa scheme nung trafficker. In terms of surrogacy, of course, karamihan yan kababaihan. In terms of illegal domestic work, karamihan din po yan kababaihan. But doon po sa mga trafficking na ang sindikato naman po ay yung mga fake or mga call centers na sa totoo lang po ay cryptocurrency scammers na dinadala po sa ibang bansa. There are a lot also ng mga kalalakihan na involved doon. Kasi yun naman po, iba naman po yung type of work noon. Dinadala po sila sa mga call centers kuno, sa iba pong bansa, minsan sa gitna ng jungle. Sila dinadala, biglang may mga doon, may mga facility doon. Parang yung mga pogo facility na malalaki. They would have that in the middle of nowhere. And then they are made to work as call center agents kuno, yun ang pinangako sa kanila. Pero pagdating po doon, scammers sila.
call center, pero scammers po ang pinagdadalhan sa kanila. So doon po sa industriya naman na yon, sa illegal industry na yon, marami rin po mga kalalakihan ang naloloko. Ayun. So, malaki-laki rin, 30%, no? Ng mga kalalakihan din pala ay napapasok dito sa ganitong trafficking. So, Ma'am Dana, bukod dun sa pinag-uusapan natin na surrogacy, ano pa ba yung mga ibang klase o skema dyan sa human trafficking na sa tingin mo ngayon, Ma'am Dana, dumarami at saka masusing binabantayan na ngayon ng Bureau of Immigration? Isa po doon sa malalaking syndicate na nakikita po natin na nagre-recruit abroad, ayun pong nabanggit ko na scam hubs and cryptocurrency hubs. Kung mapapansin niyo po, yung mga hinuhuli natin dito ng mga illegal aliens as that are involved in scamming, online dating kuno, parang ang nangyayari, nasali sila sa mga dating apps, maghahanap sila ng maloloko nila na foreign national, tapos i-invite nila yung foreign national na mag-invest sa mga fake, dubious cryptocurrency accounts. So ang nangyayari po, yung kababayan natin nare-recruit sa ganon. Ang pangako po sa kanila call center, pero ang ending po sa kanila scammer. And ang lalo pong naiipit yung kababayan natin because they are made to be part of the syndicate na hindi naman nila gusto. So hindi sila basta makapag-report, hindi sila basta makapagsumbong kasi parte na sila nung sindikato, hawak ng sindikato ang kanilang pasaporte, and we have received reports na sila po ay physically tortured, sinasaktan kapag they do not meet their quota. Imagine may quota pa sila ng mga lolokohin nila ng mga tao online. Kapag hindi nila na-meet yung quota nila ng mga nauuto nila na mag-invest online, meron nag-report, in-electrocute siya, pinatakbo sa covered court ng may daladalang malalaking bote ng tubig, may nilalatigo, may mga sinasaktan po dito sa sindikatong to. So this is one of the biggest siguro na nakikita natin na recent trends ngayon when it comes to trafficking syndicate. That is challenging to dismantle because they are not operating in the Philippines but rather they are operating abroad and they are recruiting yung mga kababayan natin palabas po ng bansa in vulnerable and putting them in vulnerable positions kasi nasa gitna sila ng nowhere and nobody knows where they are. Okay, nako. Pero ngayon, Ma'am Dana, sabi mo nga kanina, isa sa mga tina-target na ngayon ang Pilipinas. Ano bang dahilan sa tingin mo, Ma'am Dana, bakit pati Pilipinas ngayon ay gustong-gusto na ang targetin nitong mga itong mga recruiter na ito, yung mga trafficker na ito? Alam niyo po, one thing, apart from the vulnerabilities ng ilang mga kababayan natin, that just parang uso kasi na pag nag-abroad ka maganda, yun yung mentality ng kasamang palad, yan po yung mentality ng ilan sa ating mga kababayan. Pag inisip nila abroad, automatic maganda ang buhay nila. So may ganun pong mentality. But apart from that, even the young ones, yung mga iaasahan natin na tech-savvy, hindi naman basta-basta maloloko, ay nare-recruit because of social media. And alam po natin ang Pilipinas ay top sa social media use, paggamit po ng online, mga Facebook, mga iba't iba pong social media accounts. And these recruiters have found a big playground on social media. Ngayon po, ang recruitment ay nangyayari na hindi na po yung bahay-bahay na nung sinaunang panahon, mga ngatok sa barangay, may recruiter, may tao, isa-isahin yung mga tao sa inyo o offeran. Ngayon po, on social media, it's very easy for them to be anonymous. It's very easy for them to have a big reach kasi anyone can be on that space. Anyone can be online. You will just post a message and everyone will flock to them already. So, Yun nga. napakadali po sa kanila. Oo. Kaya, siguro natatarget yung mga kababayan natin. Yun na nga, no? Naku, Ma'am Dana, maraming salamat po sa oras nyo at saka pag meron ulit kami pwedeng itanong sa inyo, huwag kayong magsasawa sa amin. Of course. Anytime po. Maraming salamat din po for the invitation. At least po nakapag-share tayo ng information. Malaking bagay po ito sa mga kababayan natin to know yung mga
na uso ngayon ng mga panloloko para at the end of the day, kasi tayo rin ang magbabantay at mangangalaga sa ating mga sarili. So kung alam natin kung ano yung dapat iwasan, maiiwasan po natin. Ayun, okay. Maraming salamat, Ma'am Dana. Thank you po. Thank you and good morning. Good morning po. Ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Okay, so sa second half, mag-uusap naman po tayo at pag-uusapan natin itong tungkol sa stem cell patch at yung mga benepisyo nito sa pagbabalik po ng ating programa Usap-Usapan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.
Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Nasa second half na po tayo. Katulad ng binanggit natin kanina, nako, pag-uusapan po natin ang tungkol sa stem cell patch at yung kanyang mga health benefits. Ayan, kasama natin ngayon ang LifeWave Presidential Director si Ma'am Mitzi Ambrosio. Ma'am Mitzi, good morning. Good morning. Thank you for the opportunity to be here. Ayun, nako, bigla kaming na-curious doon sa nabasa namin nitong tungkol dito sa stem cell patch. So, doon sa mga nakikinig sa atin, kasi sabi nga natin kanina, may mga benepisyo. Tapos, isa sa mga nababasa natin, yung the holy grail of anti-aging. Paano ba yon? So, Ma'am Mitzi, ano ba itong stem cell patch? So our purpose here really is to get you curious, right? So yes, it's a patch that actually works with your body to keep you young because it helps you, your body become more efficient. And the best thing is no drugs, no chemicals, so it's totally safe. Okay. So, paano na-discover itong stem cell patch? Kasi alam natin may mga stem cell, no, na ginagawa. So, ano ba yung kaibahan nito dun sa stem cell at itong stem cell patch na ito? Right. Great question. So, a disclaimer, the patch has no stem cell, right? Okay. So, it's a medical device. It's not a treatment. It's not a medication. So what it does is actually activate the stem cell that you already have in our bodies. So even if you put the patch on top of your clothing, the technology works to talk to your body and activate a peptide. And it legally we say master repair cells. Okay. Because that's what we need to help us recover, help us keep young, and what else do we need? So, Ma'am Mitzi, kasi na-curious lang tayo, no? So, sabi mo, ito yung paraan to activate, no? Yung ating mga stem cells sa katawan. Paano yung proseso nun para masabi natin na ina-activate nga? Paano yung nagiging proseso niya? Process. Nice. Yes. So, yung patch, like I said, wala siyang stem cell. The process is called photobiomodulation. Just think phototherapy. Okay. So Phototherapy. Right. Okay. So I've had 3 kids, and a lot of Asian kids are born with yellowish jaundice skin, and then they go into an incubator. Wala siyang iniinom, but Okay. either sunlight or the light from the incubator helps resolve the issue. It Okay. stimulates a process in the body to process, what Galing lang what sa is. araw, sa sunlight. Yes, either Okay. natural sunlight or artificial at the hospital. And voila, the baby is fine. Okay. So phototherapy has been around thousands of years. It's not new. What makes the patch special is we do not need outside source Okay. of light. Okay. It is your own body's energy, body heat Na ini-stimulate niya. that activates the signal embedded in the patch. So think of the patch, technology siya, not medication. Okay. So actually, software for the human body. So it's advanced technology, Okay. yet what we're activating is something innate in our body na magpuproduce na ng stem cell yung body nyo eh. So bakit go into controversial and expensive means Okay. pag merong a way which is simple, less risky, tsaka Okay. very affordable. Okay. So ito ina-activate niya yung stem cell para maging malusog yung katawan natin. Pag naging malusog yung katawan natin, ano-ano yung mga nangyayari sa ating katawan? Pag naging malusog na, syempre na-activate na natin yung stem cell. Right. So, to give an example,
think 10 years ago, ano yung nagagawa nyo? Like running, going up the stairs. Na ngayon, medyo nahihirapan na yung katawan nyo. May mga tuhod, mga tuhod. Oo. So, you were younger 10 years ago. What if, right, you put a patch on, and then, ang ano niya process is really regeneration. Okay. Kasi as we have stem cells when we're born, but as we get older, well, we get seasoned. Oo, mas maganda yun. Oo. Lessen and lessen. Aha. By the time you're 60, you have a few % left. Okay. But now we believe it just goes dormant. Okay. So, ibig sabihin, Ma'am Mitzi, hindi yun nawawala. Yep. Nandun lang siya, pero parang natutulog na siya, inaantok na. Yeah. Kasi hindi na alam ng katawan natin. We're so bombarded with toxins. Aha. We're tired. Okay. You know? So Okay. we activate. But there's another process this Okay. patch does. Aha. Because if you activate 60-year-old stem cells, what good will that do, right? Aha. The second part is make your master stem cells young again. Aha. So now you have more and you have younger to work with. So, ano, would you like older older master repair cells or younger ones? Right? So, paano ba na-discover yan? Ma'am Mitzi, matanong ko lang, sino ba mga nakadiscover niyan? Palagay ko, batang-bata pa rin hanggang ngayon yung nakadiscover. Guess what? The biological age, I think, is 35 and he turned 65. Oh, kalahati. Meron tayong pag-asa pa. Kalahati. So, I myself have been using this almost 16 years. Wow, okay. So, paano nga siya na-discover at bakit ito na-discover? Sino ba ang nag-discover niyan, Ma'am Mitzi? Happened, my hero, David Schmidt, was invited to participate sa think tank ng US Navy SEALs. Okay. And the purpose is to help the Navy SEALs get energy the natural way para hindi sila nagkakasakit Okay. if they are under a submarine for 30 days in a row, because ang ginagawa nila dati, they're drinking coffee, pep pills, and we Okay. know long term is dangerous. So ang contribution niya was the first patch he invented, which was the energy patch. Okay. Energy patch. Ang unang-una. Okay. So, Para and it dun was- sa mga Navy SEALs. Right. And it was Okay. significant kasi in the Eastern world of healing, energy is everything. Yes. Just Totoo think, naman. Totoo naman. Pag meron kayong nararamdaman, the first thing you feel is no energy. Yeah. Right? Oo. And then they believe people actually don't die from diseases, but they die from the lack of energy to heal yourself. And this is 2,000-year-old knowledge that's proven. So the technology from 20 years ago, which he first got this, So- up to now is the same. But every year, he looks at anong problema ngayon in the world Okay. that I want to solve that no one else has a solution to. Okay. Like energy. We know walang solusyon yan because bakit nagre-Red Bull pa rin yung mga tao? Bakit sugar Nako, craving wag tayo. pa rin? No. Baka tayo Oh, mapagalitan. Sorry. Hindi tayo wala po mga yan. ganon. But Okay. something that, you know, you wanna try the natural way para wala tayong, you don't have the crash, right? So, and at saka pag discomfort, bakit tayo marami pang mga sakit-sakit, aray-aray, kung meron na talagang real solution out there. So, meaning, wala talaga. Okay. So, ito talaga, anong tawag dyan? Natural. Very, the advanced way. Okay. Advanced way na Yeah. pagiging natural. Yeah, Okay. So, ngayon, dati sabi nyo, energy patch lang siya. Pero ngayon, mas marami na siya nakukover. Marami na tayo, 20. Okay. So, yung mga sabi ko nga kanina kasi 'di ba kalusugan yung health natin. So ano yung mga nakita na natin, no? Like for ikaw 16 years. So ano yung mga nawala sa iyo ng mga at ano yung mga nadagdag sa iyo para maging ma-prove natin na ito talaga ay anti-aging talaga yan. Cool. So, for me personally,
I had discomfort, and it was so bad. I was already on 13 different medications, and my pain was still there. I'm a nurse. I got hurt at work. I couldn't even drive for 3 years. I kid you not. The one time they put the patch on me over my pants, 20 minutes the pain went away. Oh. And I'm deemed permanently disabled. 20 minutes the pain went away and never came back. Oh. So I'm one patch wonder. Okay. However, because we're all different, di ba? So just So, patch. iba-iba yung composition natin right, eh. right. Oo. Whether you're drinking water, how many years have you had the issue? So in our world, we say patch until you have your miracle, which it will ganon. happen. Okay. It will happen. Okay. So iba-iba yung nangyayari no. Iba-iba din yung effect dun sa mga nag-aano nito, gumagamit. So gaano kunwari yung yung pinakamadali at saka pinakamatagal na effect? Paano ba natin yun sa mga nakausap na natin, Ma'am Mitzi? 1 minute 1 minute yung pain wow. could be gone at least 50% within 1 minute. Okay. And the thing is, you know, we want to have no pain, we want to sleep good, we want, I mean, that's the foundation of health. So when you put a patch on, it works with your body to find where you need the first solution, the most immediate. So ang patch at saka your body ang pipili kung anong uunahin. Oh. We might say, I want to be slimmer first. Okay. Pero sabi ng patch, hindi ka natutulog. You will have to let you sleep first. Okay. Ganun siya. So, Okay. everybody will have the same result, Okay. but the timeline is different. Different. At O saka, yun. you know, we also have a thing about, it depends on your age. So, if you're 50, which most issues come right now, then patch for 1 month. I mean 5 months. If you're 70, 7 months. So, and then expect a result by then. So ganon, yun yung parang timeline. Merong 1 Yes. minute, pero pwedeng meron ding 7 buwan, 7 months. Depende sa inyong katawan, depende sa edad, depende rin sa composition, depende rin dun sa kung ano yung gusto niyang targetin. So ito, nakaano siya, no? Nakakategorya siya sa wellness, yung natural na ng isang tao. Yes. So it's US based. We're under general wellness. It's FDA regulated. So general wellness products, hindi siya like approved, but it's regulated. Pero sa Pilipinas, it's truly approved. 2020, we got the approval. Okay. Balikan lang natin, Ma'am Mitzi, binanggit mo kanina, yung tungkol sa phototherapy. So, paano ba yon? Paano nangyayari ang phototherapy na yan, yung process niya? Okay, so I guess an example would be if you go out into the sun, right? A lot here in the Philippines. Your body, Ay, dito maraming dito, sunlight, di ba? Right. Oo. Your body produces vitamin D naturally. You don't really have Pag to nakababad take ka sa araw. Yeah, Oo. and you don't need a lot, 5 minutes. Okay. 5 minutes will activate your Vitamin D. Vitamin D. That's all it takes. So that's how the inventor said, aha, hindi na natin kailangan mag-take ng foreign materials to influence what the natural way our body does. And so So magpapaano ka lang sa araw, okay na yun? okay na yun, right? Okay. So now the same process as phototherapy, but like I mentioned earlier, our own body heat activates the ingredients in the patch and works with your body. So let me see. And the great thing is, infrared light, you don't have to put it directly on your skin. Kahit this thing works even on top of clothing. That's how we prove no drugs. So, paano nangyayari yun? Oo, kasi di ba yung mga iba, kailangan i-patch, no? Kasi para
Paano ba yun? Para i-absorb ng skin and then dumaloy So- sa ano natin, yung bloodstream natin, di ba? Right. So those are transdermal nicotine patch, your birth control patch. Dapat siya makadikit. Oo, So yung the mga skin ganon. No? will Dapat absorb. nakadikit siya. Yeah, So but ito, there's kahit na nakadamit ka, nothing. Yeah. ay paano na-absorb kung nakadamit ka? Think of the military using the night vision goggles. Okay. Then you can see you have body heat. Okay. That's all it needs. Your own body heat activates the coding in each patch. Ah, okay. See? We don't. I mean, just like you pick up your cell phone, we know how to use it, but do we really know the process behind it? And you don't really care. Yeah. However, we do have of course, explanation more medically, in deeper terms. So. And of course, the inventor himself does a webinar to explain all of this every month. So because I know this is so new that people tend to no way, right? Yun nga, oo. So- Kaya nga medyo nakaka-curious, ano? Yeah. Oo. So I hope you are curious. Aha. Kasi that's the only you would know. Aha. Athletes are able to use this kasi wala siyang banned substance. Ayun. So, natural talaga ito. Very natural. Pero, Ma'am Mitzi, makikiano lang ako. Kasi meron tayong nabasa din dun sa FDA na hindi nga FDA approved itong yung stem cell patch na ito. Ano ba yung ibig nilang sabihin doon? Maybe yan siya, an older publication that you guys saw, because in 2020 this is approved as a medical device in the Philippines. Okay. However, 2011 nandito na po yung inventor. Nandito na po siya. We went around the whole, Okay. So yung inventor natin na yan ay ilang taon na siya ngayon? I think he's 60-ish. 60s. Nasa 60s na. Pero sabi mo nga kanina parang 30s. The true biological age, the test that they did, he's like 35 years old. Okay. Yeah. So, paano yung magbabiological testing tayo? Meron bang ganyan? Yes. So, I don't know how, I don't have the information directly with me, but there is such a thing that you can get your, I guess it would go through the DNA, how old, and they measure it by how much energy your mitochondria has. Ay, mga mitochondria natin. Nako, yung mga maliliit na nando sa cellula natin. Oo. Yes. And what makes this, if a medical professional is listening, this actually goes into peptides, activating the body's peptides. So it's so simple to use, and the result is so significant. But if they're interested to learn exactly, our website actually, once they purchase, there's clinical studies that they can, if they're curious. Pero mamitsin ba, gumamit ako niyan, yung pain na wala. Hindi na ba akong gagamit o gagamit pa rin ako? Oh, I love that question. So ano siya? You can use it when you want it, as needed. Let's say, I need more energy today. Kailangan ko ng sleep good or something, right? Okay. Then you can use it. Kung may pain. Kung may pain ka, we call it discomfort. Okay. Right? Discomfort. Diba? Okay. Discomfort dun siya. And then, but think, it will help your body function better, and if it help you feel young. So what if you actually use it every day? And the compounding benefits with it. For me personally, a year on the patch gave me 10 years of my life back. The quality of life, how you look, how you feel. And I always say, do you have a reunion coming up? Kasi a month of this, you walk in the room and you will glow. Wow. Okay, yun na.
Naku, Ma'am Mitzi, wala na tayong masyadong oras no? Sayang. Medyo pero balita ko, meron kang talks ngayong panahon na ito. Katulad ko na isang curious, baka makapunta ako para malaman ko pa yung mga ibang gusto ko pang malaman tungkol dyan. So doon sa mga curious, meron talk si Ma'am Mitzi, Yes, we actually have a free demo. Okay. Yeah, come and really test drive it for yourself. And you can also contact this is a number you can contact for a private demo. So it's 0995 2111 678. Okay. And we'll go from there. And you can check out a website, www.startx39now.com Ayun. for information. For information. Okay. Nako, maganda ito dun sa ating katawan, no? Sa ating wellness talaga. So, abangan ka namin. Meron ka ba sa lugar na pwede nang masabi natin kung saan? Oh, yes. We are at the MDI offices Okay. at BGC. Sa BGC. Doon po tayo at 2 Magkakaroon ng o'clock talks. or 4 o'clock today. Ayun. Yes. Okay. Okay. Naku, sige. So, maraming salamat, Ma'am Mitzi, dun sa napakagandang information na binigay mo sa amin tungkol dito sa stem cell patch na ito. Para dun sa mga nangangailangan, di ba? Para magkaroon ng mas magandang kalusugan. Hindi naman masama mag-try, di ba? Right. Oo. Quality of life is everything. Let's start Yes. 2025 to help yourself. So all your relationships will be better, and you can you can take care of your family. Take care of yourself first. Yes. Oo naman. Oo. Okay. So, Ma'am, maraming salamat dyan sa ating pinag-usapan ngayon at marami tayong impormasyon na nalaman tungkol dito. Si Ma'am Mitzi Ambrosio. Thank you. What an honor. Thank you po. Ayan, si Ma'am Mitzi Ambrosio at pinag-usapan natin itong tungkol sa stem cell patch at yung mga benepisyo na pwedeng maihatid sa atin nito. Okay, so maraming salamat po dun sa ating mga naging panauhin ngayong umaga. Siyempre, kay Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration sa ating unang half. At sa second half, natuto tayo tungkol dito sa stem cell patch sa pamamagitan ni Ma'am Mitzi Ambrosio. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, siyempre, kay Rolly Bumatayo at kay Julian Aliston. Sa production side, nakasama naman natin si Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. At syempre gusto kong batiin, nakikinig sa atin ngayon mula sa Europa. Ang ating dating kasamahan dito na si Miss Melody Rivera. Hello, Melods! Ayan. Okay, maraming salamat din sa mga natin, sa mga andito na kasi si AJ, ayoko na. Basta lahat na lang po ating mga viewers, yung ating mga likers sa ating programa. Pwede? O yun, si Ina Shaira Buhian. Buhain ba yan? Buhian. Teng MC Albison John Goyongko, Denz Maagad, Netfuse Annex, Radyo Pilipinas, Baguio, Radyo Pilipinas, Hingoog. Hanggang dun lang ba? Okay. Zamboanga, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Yung mga likers natin dyan. Wala na. At lahat na ating mga viewers, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Maraming salamat po muli. Ako po si Ven Blones, ang tabayanan ng Kalipunan ng mga balita. Sa inyo, sa pamamagitan ng ating kasama na si AJ Ignacio. Maraming salamat. Maganda umaga po. We know you're always on the go.